Good morning sa ating lahat. Magandang umaga po. At isang maulan pero kanina umaraw na, no? Okay. Umaraw na kanina. Pero biglang kumulimlim ulit. Sabi ng mga bata, ng mga estudyante, yes! Mukhang nangangamoy, walang pasok. Okay. Pero hindi mapipigilan ng pag-ulan, ano, yung gawain natin kay Lord. Amen po ba? Kasi po ito'y nakatakda na. Ang araw po ng linggo ay araw ng pagsamba, araw ng pamamahinga, araw ng Panginoon. Kaya sa mga oras ito, no, karapat-dapat namang napurihin natin, sambahin ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Patuloy nga po, Lord God, kami po ay nagpupuri. Ipapasalamat sa inyo, Lord God. Ikaw ay dakila. Ikaw po ay mabuti, O Lord God. Ikaw ay banal. Salamat po, Lord God, sa mga oras ito at gawin mo kami, Panginoon Diyos, na karapat-dapat na umarap sa inyo sa mga oras ito. Panginoon Diyos, anong Panginoon na karumihan na nakikita niyo sa amin, patuloy na kami po iyong linisin, O Lord God, baguhin ang aming mga buhay, O Lord God. Lord, sa 2-3 oras, O Lord God, na aming pagsampa sa inyo sa mga oras ito, Lord God, ituon po namin, Panginoon, ang aming focus, ang aming atensyon sa inyo, O Lord God. Sa mga oras ito, Panginoon, at wala kami, Panginoon, na ibang gagawin kundi, O Lord God, makinig, O Lord God, ng salita, baguhin, O Lord God, ng salita, O Lord God. Salamat po, Lord. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang malakas na palakpak nga po sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Sabihin po natin, babad. Halika na, purihin natin siya. Halika na, awitan natin siya. Halika na, luwalatiin siya. Halika na, halika na, itaas ang ngalan niya. Tara na, halina't magbabad, babad, babad sa presensya niya. Halina't magbabad, babad, babad sa presensya niya. Halika na, sabihin niyo nga po, purihin natin siya. Halika na, halika na, awitan natin siya. Halika na, halika na, luwalatiin siya. Halika na, halika na, itaas ang ngalan niya. Tara na, halina't magbabad, babad, babad sa presensya niya. 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 Hallelujah. Sabi po sa awitin natin, ano, halina't magbabad, magbabad sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? So, gaya po ng awitin natin, ano, kung ating pong mababasa, ano, sa awitin natin, ganoon din po tayo bilang mga Kristiyano. Kinakailangan magbabad tayo sa presensya ni Lord. Gaya nga po na ginawa, ano, ni David, sa awit 63, sabi niya dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sanktuaryo, ika'y aking mapagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa mga oras na ito, kinakailangan tayo magbabad sa presence ni Lord. Sabihin mo nga po sa katabi nyo, tayo'y magbabad sa presensya ni Lord. Sige nga po. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, tayo'y magbabad sa presensya ni Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, awitin po natin muli.
halika na, purihin natin siya. Halika na, halika na, awitan natin siya. Halika na, halika na, luwalhatiin siya. Halika na, halika na, itaas ang ngalan niya. Tara na, halina't magbabad, babad, babad sa presensya niya. 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 Babad sa presensya niya, babad sa presensya niya. Hallelujah! Napakasarap nga pong magbabad sa presensya mo, Panginoon. Yes, Lord. Kay buti mo, Panginoon Diyos. Yes, Jesus. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoong Diyos na buhay. Kung tayo bang po ay nauuhaw, lumapit lamang po tayo doon sa Panginoon. Dahil sa Lord, kay Lord po wala pong kauhawan. Yes, Jesus. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Sabihin po natin, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging uhaw sa iyo. Yes, Lord. Sabihin po natin kay sarap-sarap pa rin sa iyo, o Panginoon. Ang mga pagpapala, Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging uhaw sa iyo. Anong kailangan? Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging uhaw sa iyo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita,
saya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo. Napakasarap magbabad sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat po, Lord God. Tunay nga po, Panginoon Diyos, na kibuti mo. Walang hanggan ng katapatan ng ating Panginoon. Noon, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos na hindi nagkulang. Ikaw ang Diyos na hindi nang iwan sa amin, Panginoong Yesus. Salamat, Ama. Kay buti mo, Panginoon. Tunay nga po, na dakila ang ating Panginoon. Dakila po ang kanyang katapatan. Yes. Awitin po natin ito na may panalangin at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na buhay. Yes, Lord God. Kay buti mo, Lord. Awitin po natin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Amen, Lord. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sabihin po natin, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Minsan paawitin natin, sadyang kay buti mo, Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin.
magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Yes, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay dakila at tapat, O Lord God, sa iyong mga pangako sa aming mga buhay. Sa mga oras ito, Panginoon Diyos, patuloy po kayo, Panginoon Diyos, sa mangusap sa aming mga buhay, O Lord God. Kumilos po kayo. Hallelujah. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa kung mayroon lamang, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka
walang humpay, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat, gaya ng dagat, dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin.
Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Sinasamba ka namin. Dinadakila ka namin, Panginoong Yesus. Lord, sa mga oras ito, Lord God, patuloy kami po, Panginoon, ay humihingi, Lord God, ng iyong gabay, ng iyong patnubay, O Lord God. Sa aming mga kapatid, O Lord God, na mayroong karamdaman, we pray, O Lord God, we extend, O Lord God, your healing, O Lord God. Panginoon, patuloy na idakong, Panginoon, ang iyong kamay, O Lord God, sa kanila. Sa kanilang bahagi ng kanilang mga katawan, O Lord God, na mayroong karamdaman, O Lord God. Ito po, Panginoon, na iyong hipuin, pagalingin, O Lord God. Wala pong imposible sa inyo, Panginoong Yesus. Sa aming mga kapatid, O Lord God, na nasa FB Live, O Lord God, nanonood, O Lord, we extend, O Lord God, your blessings. We extend, O Lord God, your healing, O Lord God. We extend, O Lord God, your love, your peace, O Lord God, upon them, O Lord. Salamat, Panginoong Diyos. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na kay buti mo, ikaw ay walang katulad. Yes, Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Thank you, Lord God. At salamat, O Lord God, sa iyong mga pangako, O Lord God, na kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, O Lord God. At yon, Panginoon, ang aming patuloy na pinangahawakan sa araw-araw ng aming mga buhay, O Lord God. Ang iyong dakilang katapatan, O Lord God. Ang iyong dakilang mga pangako, O Lord God. Noon pa man, O Lord God, sa panahon, O Lord God, nila Abraham, Lord God, ang iyong mga pangako, Panginoon Diyos, ay tapat at totoo, Lord God. Thank you, Lord Jesus. At sa mga oras ito, Lord God, handa nyo nga po, Panginoon, ang aming mga puso, Lord God, at ang aming mga kaluluwa, O Lord God, sa pakikinig na yung salita, O Lord God. Lord, patuloy na mangusap kayo sa amin, sa aming kalagitnaan, O Lord God. Gamitin mo, O Lord God, ang aming pong mensahero, O Lord God, through Pastor Tito, O Lord God, na ang mensahe mo, Panginoon, ay patuloy, O Lord God, na magrema, O Lord God, sa aming mga buhay. Maging buhay na salita, O Lord God, sa mga oras ito. Mangusap kayo, O Lord God. Patuloy, Panginoon, baguhin mo kami, O Lord God. Baguhin mo kami, Panginoong Yesus. At hindi po namin kaya, Panginoon, kung wala po kayo, O Lord God. At sa mga oras ito, patuloy nga po, Panginoon, binabalik po namin sina maingat ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Okay. So, pwede tayo umusog dito, yung mga bandang nasa likod. Ayan, ayan, praise God. Yung iba nating kapatid ay nag-text at sabi, mag-online muna kami, Pastor, kasi yung panahon. Maunawaan naman natin, karamihan kasi ay bata pa. Yung masasakit na ang mga rayuma. So, purihin ang Panginoon. Sayo po muna ay yumuko at manalangin. Thank you, Lord. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa buhay at kalakasan po na galing sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng gabay. Salamat po sa pamilya na lagi naming kasama. Salamat po sa mga kapatid. Salamat po sa hanap buhay. Salamat po sa kalakasan ng katawan at marami pang iba. Marami pong salamat. Ama, sa umagang ito, dalangin po namin ang iyong Santong Espiritu, ang siyang patuloy na kumilos at malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Kausapin mo kami, gabayan mo kami, turuan mo po kami. Marami pong salamat, Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Okay, so tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, good morning. Ayan, napakabuti talaga ng Panginoon. Umuulan sa labas at ang ating panalangin ay ulanin din tayo ng Diyos ng pagpapala dito sa loob. Praise God. Kung natatandaan po ninyo sa ating mga pag-aaral, karamihan po ay ang tema ay ang pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba yun? Tinuro ni Pastor Alex nung nakaraan is about the rapture, ang pagdating ni Lord. So, handa na ba tayo? So, nung bago magturo si Pastor Alex, nagturo din po ako nung nakaraan, ang title natin, Bethel
Kung natatandaan niyo, ano yan? Vessels fit for the master's use. So ito'y bahagi pa rin po ng tinatawag na paglilingkod natin. Simulan po natin ang ating pagbasa mula po sa Matthew chapter 25 verse 21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Ang ating pag-aaral po sa umagang ito ay bibigyan natin ng pamagat, use what God is given. Ito po ay isang talinghaga o parable of the talent. Ang parable of the talent, mga kapatid, ay hindi ho siya nakapokus sa pagdating ng Panginoon lamang, kundi nakapokus po siya sa kung ano ang ginagawa natin habang hindi pa ho siya dumadating. Amen po ba yon? So napakahalaga sapagkat bahagi ho ng paghihintay natin ay ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya ho, tayo ho ay binigyan ng Diyos ng buhay araw-araw, malakas po tayo sapagkat merong talento na ibinigay ang Diyos sa iyo at dapat po itong magamit. Wala hong tao rito na sasabihin, wala ho akong kaatale-talento. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Okay. So, hindi lamang po yan, isa ho sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin yung Ebanghelyo, yung salita ng Panginoon. Kasi yung salita ng Diyos na napakinggan natin, na tinanggap po natin, ito yung salitang nagbibigay ng buhay at pangako ng habang buhay na kasama natin ng Diyos, yung eternal life. So ito ho ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, kailangan din nating ibahagi sa iba. So sa pag-aaral na ito, makikita ho natin ang kasaysayan ng tatlong servant na pinagbilinan ng master. Unang-una, tingnan po natin ang mga points yan. Point number 1 na makikita ho natin sa buong kasaysayan ng Matthew chapter 25, everyone has been given something by God. Ulitin ko po, everyone has been given something by God. Ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng Diyos. Amen po ba yon? Kaya ho, wag natin titignan, buti pa siya. Bakit ako? Wala. Meron ka. Kaya hindi mo makita ang meron ka, ang tinitignan mo yung iba. Amen? Kung minsan mahilig tayong ganda naman niya, ang ganda ng boses niya, ang ganda ng itsura niya. Anong natitira sa iyo ngayon? Kapangitan. Kasi lahat ng ganda, ibinigay mo sa kanya, meron ka ring ganda. Amen po ba yun? Sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo talaga. Amen? So, purihin ang Panginoon. Kaya ho, hindi ho tayo kawawa. Walang Kristiyano at anak ng Diyos at miyembro ng CHTM na kawawa. Tandaan po natin. Bakit? Everyone has been given something by God. Anong sabi ng verse sa Matthew 25:14? It will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey. So, anong ibig sabihin? Yung pong master na binabanggit sa talinghagang ito, walang iba kung hindi si Jesus. Umalis siya. Pero ang pangako niya ay babalik siya. Pero hindi sinabi ng Diyos na habang ako ay umalis, maghintay ka lang. Hindi niya sinabing tumingala ka lang. Kundi ang sabi niya, habang ako'y wala, mayroong kayong gagawin. So binigyan ng talento yung tatlo. Kung papansin din po natin, ang talentong ibinigay sa kanila, magkakaiba. Meron pong 5, meron pong 2, at meron pong 1. Bakit? Sapagkat ayon sa ating abilidad at kakayanan, doon tayo hahanapan. Amen po ba yon? Kaya kung papansinin po natin, hindi ho lahat nasa sa iyo. Meron ding ibinigay sa iba. Ang maganda, kay 5, kay 2 ang binigay sa iyo, naglilingkod ka ng tapat sa Panginoon. Amen po ba yon? Hindi ka naiinggit sa iba. So makita ho natin,
Sila po ay pinagbilinan pero iba-iba ang kanilang ginawa. Yung dalawa pareho, pero yung isa kakaiba. Parehong may ginawa, pero ang isa may ginawa rin. Nagpagod rin lang, ibinaon pa. Kaya hindi ibig sabihin na papagod ka, sa dulo ng kapaguran mo, pupurihin ka ng Diyos. Maraming pagod na sa dulo sasabihin ng Diyos, baliwala sa akin yan. Depende yan sa pinagpapaguran. Alam niyo ba ang pawis dapat lumalabas dahil nagtatrabaho ka? Dapat pinapawisan ka dahil may ginagawa ka. Dahil yun talaga ang itinuturo ng Biblia. Pero maraming mga tao hindi pinapawisan. Bakit? Kasi walang ginagawa. Okay, so pagpatuloy po natin. Tandaan po natin, no one is talentless. Everyone has received something from God. Talagang na-receive tayo. So tutuklasin po natin, aalamin po natin kung ano po ito. Okay. So, the quantity may not be equal, but faithfulness is equally expected. Alam po ninyo, binanggit po yung salitang talent. Ito po sa Roman world, ito po ay pera. Ito yung kanilang ipinapasahod sa mga servant. At alam po ninyo, kung atin titignan po yung pong halaga ng tinignan ko, yung halaga ng isang talento ay nasa, nakita ko dun sa akin ni research, ay mga 6,000 denaryo. 6,000 denarii. So, ibig sabihin, kung ito po ay sa 16 na taon na sahod, 16 na taon sahod, napakalaki po nito. At kung i-convert po natin ito sa dolyar, ito po ay kalahating milyon. Pansinin po ninyo. So, ibig sabihin, kung yung pong 5, ilang milyon yun? Yung 2, ilang milyon yun? Yung 1, milyon din po yun. So, ibig sabihin, ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay mahalaga. At ang maganda, pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos. Tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, pinagkatiwalaan ka. Amen. So napakalaking halaga. Kaya hindi dapat na kapag binigyan ka ng Diyos ng talento, ibabaon mo lang at hindi mo gagamitin. Ang anumang gamit, like yung sapatos po natin, subukan mo pag namili ka ng sapatos, tinago mo, hindi mo ginamit. Lumipas ang ilang taon, gamitin mo, marupok na. Sapagkat habang ginagamit mo, yung ibinigay ng Diyos sa iyo, lalong tumitibay yan. Amen po ba yan? Kaya hindi dapat ang Kristiyano walang ginagawa. Kaya natutuwa tayo kapag nakapaglilingkod tayo sa Lord sa paraang ayon sa ating abilidad. Tandaan po natin, mahalaga po ang maglingkod. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, tandaan po natin, ay yung katapatan. Hindi pantay-pantay ang talento na ibinigay, pero ang tinitignan ng Diyos ay yung pantay-pantay na katapatan. Sapagkat sa dulo ng ating paglilingkod, ang hahanapin ng Diyos ay yung salitang katapatan. Amen po ba yun? Hindi ibig sabihin nagpagod ka, marami ka nang ginawa sa ministry, okay na sa Diyos yun. Sa dulo ng ating paglilingkod at ginagawa, titignan niya, tapat ka ba sa iyong ginagawa? Amen po ba yan? Kasi sa last day, ang sabi ng banal na kasulatan, maraming, Lord, papasok din kami. Pero nasabi nila sa Matthew 7:21, hindi kayo papasok. Hindi ko kayo kilala. Ay, hindi, naglingkod kami. Napagod kami sa pangangaral. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng dakilang himala. So, makita ninyo, ang daming ginawa sa ministry. Ang daming paglilingkod na ginawa. Pero nasabi ng Panginoon, di ko kayo nakikilala. Sapagkat ang tinitignan ng Diyos ay hindi yung pagpapagod mo lang sa ministry, kundi yung katapatan mo sa paglilingkod. Palapakan natin ang Lord dyan. Kaya kahit maliit ang ginagawa natin, kung tapat po tayo, tuwang-tuwa ang Diyos dyan. Talent here symbolizes anything God entrusts to us. Yung abilities, time, resources, knowledge, or opportunities. Mamaya, bibigyan natin ng diin at iisa-isahin po natin yung mga yan. Okay. Kaya nga pansinin niyo kung minsan kapag yung daw isang ina na meron 3 anak,
Iba-iba yung talento ng mga anak nila, iba-iba yung galing, at yung galing at talentong iba-iba na gamit nila sa komunidad at sa kanilang pamilya. Amen? Kaya sa mga anak ninyo, huwag mong hanapin yung sipag ng panganay. Minsan, mas masipag yung pangalawa, yung panganay, sisipag din yan. Iba-iba yung niyan, iba-iba yung mga talento niyan. Kaya mahalaga, yung tinatawag na wag nating i-focus ang sarili natin. Minsan kasi nangyayari ganito. Ikaw, bata ka, hindi ka tumulad sa ate mo, napakatalino. O kaya ito pag mas masahol, napakabobo mong bata ka. Bakit? Wala kang talento. Tingnan mo yung kapitbahay natin, napakatalino ng mga anak. Anong sagot naman ng anak mo? Bakit matalino din kaya magulang nun? Matalino ba kayo? Buburin. Nakita nyo? Kaya kung minsan, may mga magulang na kung magsalita ay para bagang, kailangan ganito ka, may kakayanan niya, huwag mong ipilit ang gusto mo. Huwag mo i-compare. Pansinin po ninyo, hindi naman sinabi ng Bible na pag-alis nung master, nagbuno yung mga servant. Bakit 5 sa'yo, sa akin 2? O bakit sa akin 1? Hindi naman sila nag-away. Bakit? Sapagkat para sa kanila, ang mahalaga yung katapatan at paggamit ng ibinigay sa akin ng Diyos. Amen po ba yan? Palapakan natin ang Panginoon. Masarap po yung naglilingkod. Pangalawa, God expects us to invest and multiply what we've been given. Ang ibig sabihin mga kapatid, inaasahan ng Diyos na ang bawat ibinigay sa atin ay pagyamanin. Amen po ba yan? Yung bang ma-update tayo, ma-upgrade tayo, hindi yung ganyan ka noong, ganyan ka pa rin ngayon. Ang sabi ng banal na kasulatan ay basahin po natin, the man who had received the 5 talents went out once and put his money to work and gained 5 more. So also the one with the 2 talents gained 2 more. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Parehong may ginawa. Ang ginawa ng dalawa, maganda. Ang ginawa ng isa, hindi maganda. Pansinin po ninyo. Ngayon, ibig sabihin, bahagi ng talent na binigay ng Diyos sa atin, yung pinagkatiwala, yung pagiging Kristiyano mo. Lahat ng Kristiyano magsabing amen. Ilan na ang nasharean mo? Ilan na ang nadala mo? Kung isa ka noon, ilang ka na ngayon? May nadala ka ba? Dapat kung pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng buhay, may madala kang isa nakakilala kay Lord, 2, 3, 4, 5. Sapagkat doon ang pinag-uusapan na hindi lang material na bagay, kundi yung ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kailangan may nababahaginan tayo. Kailangan may nadadadal tayo sa Panginoon. Sapagkat ang concern ng Panginoon ay hindi lang yung material na bagay, kundi yung kaluluwa. Amen po ba yun? Kailangan ibahagi po natin ang buhay natin na binago ng Panginoon sapagkat inaasahan ng Diyos na ang buhay na yan, madagdagan ang buhay ng iba. Be a model, maging testimony po tayo sa iba. Okay, so tignan po natin. The right response to God's grace is to use and grow what He has entrusted. Bakit? Sapagkat pag hindi natin ginamit yan, neglecting to use it is equivalent to disregarding God's trust. Parang sinasabi natin sa Diyos, wala akong pakialam sa Kanya. Hindi, ano sa akin kung wala siyang, basta ang mahalaga, ligtas ako, ang mahalaga, meron ako, wala akong pakialam kung wala ang iba. Para bagang binabaliwala natin ang Diyos. Kaya pansinin po ninyo, kahit marami kang nagawa, baliwala sa Kanya, ang mahalaga, kaluluwa. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Kasi meron kayong kaibigan na hindi namin kaibigan. Meron kayong kakilala na hindi namin kakilala. Hindi nagkataon na yung kakilala mo, ikaw lang may kakilala dahil ipakikilala mo si Kristo sa pamamagitan ng buhay mo. Amen po ba yun? Kaya pansinin nyo kung bawat isa po sa atin magdadala ng isa na bahaginan mo, ay palagay ko marami na tayong mananampalataya. Amen po ba yun? Maghanap ka lang ng isa na magiging kagaya mo, palagay ko tuwan-tuwa na ang Diyos dyan. Amen po ba yun? Hindi yung tagal-tagal na nating Kristiyano, imbis na makapanalo ka ng 2, nabawasan pa.
Kailangan nadadagdagan. Hiding it in the ground symbolizes complacency, laziness, or fear. Ang ibig sabihin, pag ito po ay ating itinago, para bang kampante ka, para bang tamad. At yung isa pa, takot. Alam po ninyo, sa banal na kasulatan, tamang magkaroon tayo ng takot. Pero yung takot na binanggit dito, ito yung takot na walang pakialam. Ito yung takot na napaparalisa at walang ginagawa. Pero yung takot na itinuturo ng Biblia, yung takot na may paggalang. Yung bang takot ako magkasala sa Diyos kasi baka masaktan ko puso niya eh. Takot ako hindi sundin ang kalooban niya kasi pag hindi ko sinusund, parang binabaliwala ko yung kamatayan ni Kristo sa krus. Takot akong mapalungkot ko siya. Yun ang takot na dapat meron tayo. Amen? Yung paggalang na takot na ang ibig sabihin, mahal ko siya. Lahat na nagmamahal sa Diyos, magsabing amen. So, napakahalaga. Kaya, ang tanong, are you using your talents or just hiding them? Kaya lagi natin panawagan sa ating announcement. O yung meron pong mga kapatid na merong talento naman talaga, kung gusto magpakanta, mag-backup, magtamburin, ay pwede naman. Hindi ito para sa kabataan lang. Ito ay sa bawat isa na binigyan ng Diyos ng talentong para sa Kanya at magamit para din sa Panginoon. Amen po ba yun? Di ba nakakatuwa pag meron tayo nakikita mga ginagamit ng Diyos, yung ating mga anak, pag nag-a-announce, di ba, nagtatamburin. Pero ito ho, mga magulang, tayo ho ay may responsibilidad na sila po ay ating i-push. Amen? Amen po ba yun? Kung maaaring ihatid ninyo sa church para makapag-practice, gawin ninyo. Kasi bahagi ng commitment, yung commitment ng magulang sa mga anak. Kailangan maging bahagi tayo ng paglilingkod. Yung hindi natin nagawa noon siguro ng panahon ng ating kabataan, pwede mong gawin ngayon sa mga anak mo. Amen po ba yun? Lalo na nung araw, ginagamit ka ng Panginoon. Hindi ka na nagagamit. Yung mga anak mo, yung legacy ng paglilingkod, ipamana. Amen po ba yun? Ang sarap ang pamilya, katulad na sinabi ni Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. Ang sarap, hindi ho ba, na pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, there is a reward for faithfulness. Meron pong gantimpala sa katapatan. Sabihin natin gantimpala. Isang masarap mapakinggan sa tinig ng Panginoon, yung salitang well done. Sabi ng banal na kasulatan, matagal, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Magsusulit po tayo. Hihingan po tayo ni Lord ng report. Titignan niya ang mga logbook po natin, ang mga notebook natin, ang mga paglilingkod natin. Last year, 2024, ano yung paglilingkod na ginawa mo? Sa buwang ito, ilang beses kang nagsimba, ilang beses kang nagdasal. Alam po niyo, dapat alam natin yan sapagkat yan pong mga yan ay bahagi ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Baka naman pag ikukumpara, saan mas madalas ang buhay mo? Sa Facebook o sa pagbabasa ng Biblia? Sa paglalaro ng games o sa pananalangin? Kayo nakakasagot yan. Paano kung si Lord ay dumating na bigla habang ikaw ay nagpe-Facebook? Puro ka Facebook, hindi naman masama. Kaya lang, puro ganun na lang ang buhay mo, ang haba-haba ng oras mo. Pagkatapos mga Facebook, manonood ka pa ng Netflix. Paano na kay Lord? Amen po ba yon? Kaya dapat habang tayo nag-iintay sa Panginoon, ang ginagawa natin, kalooban niya. Kaya lagi natin sinasabi, halimbawa, ikaw, Kristiyano ka na, mahilig ka pa sa bisyo, nagiinom ka na. Nakakahiyang sabihin, Kristiyano ka, nagiinom ka pa rin. Paano kapag habang ikay tumotoma, biglang pinahihilipan yung trompeta ng Diyos, dumating si Lord, paano ka na? Amen po ba yon? Kaya ho, ang mahalaga sa Diyos ay hindi lamang yung paglilingkod natin kahapon, kanina, kundi paano ka ngayon. Amen po ba yon? Hindi pwedeng sabihin, ang dami ko naman paglilingkod, ang sipag-sibag ko namang last month, magtatamad-tamad ako this month. Walang ganon. Amen po ba yon? Dapat kung masipag ka ng nakaraan, mas masipag ka ngayon dahil malapit nang dumating si Lord. Tandaan po natin yan, mga kapatid. At patuloy po natin.
The man who had received the 5 talents brought the other 5. Ibig sabihin, lahat ng pinagkatiwala sa kanila ay nag-double, nag-multiply. Kaya ang sabi ng master, well done. Wow, praise God. Well done, ang sabi ni Lord, thy good and faithful servant. Wow, ang sarap marinig sa Panginoon. Pero pansinin nyo, ang pinupuri ni Lord, hindi lang basta good, kundi faithful na nagsiserve. Walang sinabing, well done, good and faithful member. Dapat servant. Amen po ba yon? Isang paraan ng paglilingkod natin, ay yung nag-attend kayo rito, kahit umuulan, abay, tuwan-tuwa ang Diyos dyan. Amen? So, ibig sabihin, bahagi ng paglilingkod natin kahit ulan, kahit bagyo, kung may pagkakataong magsimba, magsisimba ako, bahagi ho ng paglilingkod dyan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Doon nga nasusukat yan doon nasusukat. You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Ang sabi rito pa rin, come and share your master's happiness. So, yun ang ginawa. Yung lalaki naman, 5 yung pinakita, nagtubo, yung 2 nagtubo. Ganon din ang sinabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. So, makikita ho natin dito, God is not looking for greatness, but hindi mo kailangan maging dakila para ikaw ay kalugdan ng Panginoon. Ang hinahanap niya, katapatan. Hindi sinabi ng Diyos, yung 5 mas marami ka, mas okay ka sa akin kaysa dun sa 2 ko konti. Hindi siya naghahanap ng maraming nagagawa lang, kundi tapat ka ba sa ginagawa mo? Amen po ba yun? At ang katapatan sa paglilingkod sa Diyos ay yung paglilingkod na kahit walang nakakakita, naglilingkod ka pa rin. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Ano ba yung, halimbawa sa church, ano ba yung masasabi natin paglilingkod na hindi nakikita ng marami? Paglilinis. Diba? Yung naglilinis. Hindi natin nakikita yan. Kausap, nung nag-uusap kami, nag-uusap kami, sabi ko dun sa isang kapatid, ang paglilinis, sa tingin natin, hindi pansin ng iba. Ang nilinis natin, tinatapak-tapakan, dinudumihan ng lahat. Pero sa tingin ng Diyos, tuwan-tuwa siya dahil nakikita niya katapatan mo kahit walang pumapalakpak at nakakakita sa iyo. Palapakan nga natin ang Diyos. Katapatan, mga kapatid, hindi po paligsahan ng paglilingkod, kundi ito po'y tulungan. Tulungan ng mga matatapat. Kaya marami nag-aaway sa church, sa ministry, kasi pagalingan, pahusayan. Hindi po ganoon ang church. Ang church ay paglilingkod, kasama ang bawat isa. At hindi lamang po yan. Praise God. The reward is not just material, it includes joyful fellowship with the Master. Pansinin po ninyo, yung pong naglilingkod na tapat na 5 ang tinubo, 2, excited sila. Saan? Sa kita? Hindi. Excited silang makitang muli ang Panginoon. So dapat sa lahat ng ating ginagawa, bahagi ng katapatan yung excited ka kay Lord. Nung makita ang Lord, ito po yung ibinigay nyo. Pinasasaya niya ang Panginoon. Kaya mahalaga, mga kapatid, lagi nating pinasasaya ang Panginoon sa paglilingkod natin. Amen po ba yon? Anong sagot ni Lord sa kumita ng 5, sa kumita ng 2? Hindi sinabing, ikaw mas matuwa ako sa'yo, mas marami. Well done, good and faithful servant. Kahit konti lang yung binigay ko, ginamit mo, dahil excited ka sa pagbabalik ko, well done. Amen po ba yun? Sino rito excited pa rin kay Lord? Kung excited tayo kay Lord, patunayan natin. Sa paanong paraan? Read your Bible. Magdasal tayo. Sino rito may lagi kong ina-announce? Sino po sa inyo meron ng Bible na book? Yung ating mga musicians, dapat meron ng Bible na book yan. Hindi yung Bible na cellphone. Pwede rin yung cellphone, pero iba yung merong kang book. Amen? So dapat, ang bawat isa sa atin, mayroong book. Walang Kristiyanong lumago na walang Bible the book. Amen?
Sapagkat si Lord ay nangungusap sa pamamagitan ng Bible, the book. Oo, si Moises ang kauna-unahang gumamit ng tab. 2 tab pa. 2 tablet of stone. Pero, read the Bible. Iba-iba po talaga yung nagbabasa. Tandaan po natin yan. Ngayon, tingnan po natin pa rin. God gives greater opportunities to those who are trustworthy. Siyempre, sino bang kanyang pagpapalain at bibigyan ng maraming biyaya, di yung mapagkakatiwalaan. Amen po ba yon? Amen po ba yon? Kung kayo magulang at may anak kayo, iiwanan nyo ba yung anak nyo sa taong pabaya? Hindi. Yung sa taong mag-aalaga. Kaya siguro, ang church natin ay binibigyan ng Diyos ng hindi pa masyadong marami sapagkat hindi nyo pa kayang alagaan ang mas marami. Kaya kung ang bawat isa sa atin na magkakaroon ng katapatan sa paglilingkod, palagay ko, yung church natin magiging up and down. Amen po ba yan? Palagay ko, yung mga loting, mga bakante, mabibili natin. Bakit? Sapagkat ang bawat isa sa atin, payayamanin ng Diyos. Lahat ng gusto ng yumaman, magsabing amen. So pag may yumaman ka na, huwag mo naman kalimutan ng Lord. Marami mga Kristiyano, mayaman sa pangako. Pagka nandun na yung blessing, nakalimutan na yung pangako. Wala nang ang pangako na wala pa. Kaya mahalaga po yung mapagkakatiwalaan. Pang-apat, there is a consequence for laziness and fear. Tandaan po natin, may kaparusahan sa katamaran at takot. Kasi ang sabi ng Panginoon doon, sabi ng lalaki, then the man who had received the 1 talent came. Lumapit na kasi nag-report na yung dalawang excited. Lord, masaya kami. Dumating na po kayo. Ito po yung pinagkatiwala nyo. Tumubo. Yung buhay ko na naging Kristiyano, nakapagdala ko ng kaluluwang iba, nakakilala din sa'yo. Pero itong isa, Master, I knew that you are a hard man. Alam ko malupit kayo, mahigpit kayo. Harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. Isang lalaki na mayroong salitang walang galang sa Panginoon. Kung iginagalang niya ang Diyos at mahal siya ng Diyos, maiisip niya, pinagkatiwalaan din siya. Pwede namang sabihin ng Diyos, hindi ka katiwa-tiwala, hindi kita bibigyan. Pero dahil ang Diyos ay mabait, bibigyan pa rin kita ng isang talento, pagyamanin mo. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Sapagkat pangit ang kanyang karakter. Isa na nga lang ang pinagkatiwala sa kanya, pangit pa rin ang kanyang puso. Pinagbintangan pang, Master, na napakalupit mo, napakahigpit mo, unfair ka. Ang daming binigay sa kanila, merong 5, may 2, ako isa lang. Bakit kaya isa lang ang binigay sa kanya? Kasi isa lang ang kakayanan mo. Hindi ka bibigyan ng marami na hindi mo kaya. Yung isa na nga lang na pinagkatiwala, hindi mo pa nagampanan, paano pa dadagdagan ng Diyos yung mga responsibilidad mo? Amen po ba yun? Pansinin niyo karamihan ng yumayaman. Masipag. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Pansinin niyo yung maraming anak, masipag din. Iba nga lang yung sipag nila. Depende yan. Kaya yan po ang sabi. Kaya pansinin po ninyo. Tandaan po natin, not using what God has entrusted is a kasalanan po yun. Tandaan po natin, binigyan ka ng buhay, gamitin mo kay Lord. Pag hindi mo ginamit yan, kasalanan yan. Tandaan po natin. Ano pa? Fear should never keep us from acting. Takot kasi ako. Anong kabaligtaran ng fear? Ano pa yung ibig sabihin ng fear? Mahiyain. Kaya dapat, pag naglilingkod tayo, kanino ka ba naglilingkod? Kay Lord. So wag kang mahihiya. Kasi ang sabi ng Biblia, pag ikinahiya mo ako sa harapan ng mga tao, di ikakahiya din kita. Kaya yung mga kabataan natin, wag tayong mahihiya. Yung mga nag-a-announce, wag kang mahiya. Kay Lord mo ginagawa yun. Nagpapakanta. Yung mga sumasayaw, kay Lord mo ginagawa yan. Pag sinabihan ka ng iba, baliw ka, lalo kang magpabaliw kay Lord. Yun ang gusto ng Diyos, yung baliw kay Lord.
Kasi yung mga baliw kay Lord, wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Bakit? Si Lord ang pinaglilingkuran ko, anong paki mo? Amen po ba yan? Kaya dapat ganun. Ganun ang paglilingkod. Ipinakikita natin sa buhay natin, hindi tayo takot at hindi tayo nahiya. Responsibilidad, binigay ni Diyos, ng Lord sa atin, tutulungan din tayo ng Diyos magawa yan. Kaya ang sagot ng Lord sa kanya, His master replied, napakasama mo. Tamad ka na, masama ka pa. Yung karakter mo hindi maganda. Imbis na ikay maging excited pag nakita mo ako. Dapat natuwa ka man lang. Hindi. Pagkakita mo sa akin, sa halip na matuwa ka, anong sabi mo? Napakalupit mo. Napakahigpit mo. Ay, ibig sabihin walang pagmamahal ang servant na ito. Maaaring nagsaserve ng walang pagmamahal. Pwede ba yon? Pwede. Kasi nagserve siya ng walang pagmamahal, kaya hindi siya umangat. Amen po ba yon? Napakaganda po niyan. Napakagandang maunawaan natin. Sabi ni Lord, ng Master, so you that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, dapat nilagay mo yung pera ko sa bangko. Bakit? Hindi ko naman binawasan eh. Kaso yung value niyan, bumaba na. Kung nilagay mo sa bangko yan, kung mahal mo ako, hindi mo inilibing, kundi ginamit ng bangko, binigay mo sa magpaparami. Amen po ba yon? Hindi mo ginawa kasi ang totoo, masama kang alipin. Hindi mo ko mahal. Hindi ka excited sa akin. Ang concern mo, sarili mo lang. Kaya anong ginawa ni Lord? So that when I return, I will have received it back with interest. Kaya kailangan, kung nakakilala ka kay Lord, may makakilala rin sa Lord through you. Amen po ba yan? Amen po ba yan? Kailangan may mabahaginan ka. Hindi mo man madala dito sa church, pero naibahagi mo si Kristo, baka dumating ang panahon, yung butong na ihasik mo sa Kanya ay lalong tumubo dahil habang nakikita Kanya araw-araw, nakikita yung salita ng Diyos na sinir mo, ipinamumuhay mo. Amen po ba yan? So, yun po, ipamuhay ang salita, yun po ay isang pinagkatiwala kailangan. So, ano sabi dyan? God knows, ano sabi kanina? God knows our abilities, we are not the same, He knows what we can or cannot do. Alam naman ang Diyos yan, di ka naman niya ilalagay sa isang lugar na hindi ka niya ipapahiya. Amen po ba yan? Kaya dito sa church, pinupus natin yung mga kabataan. Kapag alam natin yung kabataan, yung katandaan ay may boses naman, sige, gamitin mo yan para kay Lord. Lalo yung mga babae, yung boses, wag lang gamitin katatalak sa asawa mo. Gamitin mo kay Lord yan. Amen po ba yon? Sayang eh. Amen? Nauna ka pa sa manok, katatalak ang aga-aga, ay gamitin mo kay Lord sa kapupuri. Amen? Kaya ito, lagi natin, sabi namin pinag-uusapan, hindi tayo nagpapadala basta-basta ng tao na hindi aral at hindi tapat. Amen? Halimbawa, pagpapakanta. Hindi ka basta-basta, sige magpakanta ka. Siyempre tinitignan mo muna, tinitrain mo. Kasi pag pinayagan mo ang isang tao maglingkod na hindi ayos at hindi tama, ipinapahamak mo siya. Amen po ba? Alam mo namang ganito, bakit pinayagan mo pa? Hindi mo muna tinrain at hindi mo muna tinuruan. Amen po ba yan? Kaya dito meron tayong training. Kaya tinitrain, nagkitrain sila dito. Pagkatapos, pag nahasa na ng hasa, bibigyan natin ng pagkakataon nagkaroon ng bahagi sa prayer meeting, pagkanta. Kasi wala namang perpekto. Hindi, kailangan maging perpekto muna yan para magpagamit. Wala akong perpekto eh. Amen po ba yan? Tinatry natin kasi kailangan ng Diyos ang bawat isa. Tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, kapatid, huwag kang matakot gamitin yan. Yan, tandaan po natin yan. Hallelujah, mahalaga po ito. Okay, sumunod. He give us according to our abilities and hence they are right for us. Sabi kasi natin, parang hindi fair ang Diyos. Maaaring sabihin natin, He did not give what is fair, but what is right. Kung naging fair si Lord, binigyan din niya ng 5 yung isa, ay di ililibing din yun, sayang na sayang. Kaya isa na lang ang bigay ko sa iyo, kasi itong tama, ito lang ang kakayanan mo, gamitin mo. Hindi nga ginamit. Kaya gamitin natin yung talentong yan. Kaya sabi ng Lord, masama at tamad na alipin tugon ng kanyang Panginoon.
Ang sakit marinig yan, imbes na thy good and faithful servant, yun. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Habagat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala pati panang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Pansinin niyo, bakit siyang matalino lalong tumatalino? Ano bang ginagawa ng matalino? Di ba nag-aaral? Pagkagaling sa school, anong ginagawa? Nagre-review. Kasi kaya matalino, nag-aaral, pero hindi matalino. Anong nasa isip habang nag-aaral? Saan kaya tayo magbubulakbol ngayon? Saan kayang mall tayo pupunta ngayon? Yung mayaman, bakit yung mayayaman na yan? Lalong yumayaman. Galit na galit ka sa mayayaman. Bakit nga ba yumayaman ng yumaman? Masipag. Ang nasa isip ng mayaman, may pera na, ininegosyo pa. Ay yung mahirap. Nagkaroon ng kontang pera, anong iisip? Bargain. Di ba? Pansinin niyo, pagkakagastusan. Ang mga inchik, bakit yumaman ng yumaman? Pag nagkaroon ng pera, kumita sa negosyo, bibili ng kawali para magluto at dumami ang ibebenta. Tayo. Pansinin po ninyo. Yung mga mayaman, hindi kontento. Kaya lalong yumayaman. Yung mahihirap, kontento na nga, naghihirap pa. Kasi nga, walang pangarap. Tandaan po natin, si Lord, di pa bumabalik. Ang pagbabalik niya ay hindi nakadepende sa gusto mo o ayaw mo. Babalik talaga siya. Pero ang focus ng talinghagang ito, ano ang ginagawa mo habang hindi pa ako bumabalik? Malapakan nga natin ang Lord dyan. Hindi natin alam, baka bumalik na nga si Lord. Kaya ito mga message natin. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Naku, nakakalungkot. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Pansinin po ninyo, wala ka ng reward, kinuha pa sa iyo, pinarusahan ka pa. Yan ang ayaw natin. Buhay pa tayo. Tayo ay nandoon sa panahon ng biyaya. Pero pag tayo humarap na sa Kanya, wala ng second chance. Ganda lalaki naman ito. Okay. Ngayon, doon sa ating pinag-usapan, 3 areas we can think about and learn. 3 areas. Ganda lalaki. Okay, ano yung 3 areas na yan? Depende sa ating binasa. Okay. Number 1 is stewardship. Sabihin natin stewardship. Mahalagang maunawaan natin yung salitang stewardship, who we are and our responsibility. Sa Tagalog niyan, pangangasiwa kung sino tayo at ang ating pananagutan. Anong sabi ng Romans 14:12? So then, each of us will give an account of himself to God. So madaling salita, ito wag nating kakalimutan, we are not the owners but stewards. Lahat ng nasa sa atin, hindi talaga iyo. Ang sabi ng Biblia, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Psalms 24 verse 1. Kaya nga, lagi ko sinasabi, pag nagpapadedicate tayo, ba't ba tayo nagpapa-blessing ng mga sasakyan, ng mga bahay? Bakit? Anong dahilan? Protection para i-bless. So, ibig sabihin, naniniwala ka na ang lahat ng nasa sa iyo, sa Diyos yan, pinagkatiwala lang, pinahiram lang ng Diyos. Kaya lagi ko pong sinasabi, pag nagpipray ako, kapatid, huwag ka ma-offend hindi talaga iyo yan. Hindi po, nakapangalan sa akin yan. Ito, pangalan ko talaga. Oo, nakapangalan sa iyo. Pero Diyos talaga may-ari ng lahat. Pati buhay mo sa Diyos yan Amen po ba yon? Kaya huwag tayo magmamalaki sa Diyos. Ang yaman ko, mapera ko. Hindi, sa Diyos yan. Pwedeng bawiin yan, pwedeng mawala yan. Amen? Kaya lahat ng nasa sa atin, pahiram lang ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo, yung asawa mo. Pahiram lang yan. Huwag mo munang isuli. Pwede ho bang isuli ko na? Huwag na. So, darating ng pagsasauli. Halimbawa, may asawa tayo. Pag isinuli sa Diyos yan, titignan, teka nga, bakit parang pumangit ata asawa mo? Ba't ata nang luntoy? Nung ibigay ko sa iyo, sariwan-sariwa ngayon, ba't ganyan? Kasi pinabayaan mo. Puro mga imbis na ang pasalubong mo, mga tinik sa dibdib. So, ibig sabihin, sa Diyos lahat. At pag nakita ng Diyos, ang mabuti kang katiwala sa mga ibinigay sa iyo, dadagdagan ng Diyos.
So a good steward is responsible and faithful. Ang mabuting katiwala ay responsable at matapat. Sino nakakaalam nung verse nung sabihin ni Lord kay Adam at Eve yung salitang, kasi wala pang anak. Anong sabi ni Adam and Eve, ni Lord kay Adam and Eve? Be fruitful and multiply. Replenish the earth. Paborito yan na maraming anak. Pero merong isang salita doon sa bandang huli. Kasi madalas ang gusto natin una, ang nakalagay doon, be responsible. At binanggit po doon yung mga hayop, pati aso, yung pusa. Bahagi ng pagiging responsable yung pag-aalaga ng tama sa hayop natin. Amen po ba yon? Amen po ba yon? Kasi pananagutin din yan. Kaya lahat ng binigay sa atin, pati hayop, alaga mo, pananagutan natin yan sa Diyos. Kakamustahin tayo ng Lord. Okay, sabi ng verse, ang katiwalay kailangan maging tapat, saan? Sa Kanyang Panginoon. Dapat maging tapat tayo, mga kapatid. And a day of accountability is coming. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-isip na hindi ka haharap. Lahat tayo haharap. Hindi, si daddy naman, si mami naman, very active sa church yan, siguro damay na rin ako. Walang ganon. Walang sabit. Kung naglilingkod ang tatay, naglilingkod ang nanay, dapat maglingkod din ang anak. Amen po ba yon? So lahat tayo haharap isa-isa. Kaya ngayon pa lamang tayo dapat nagkakaroon ng pagninilay-nilay. And stewardship covers all areas of life. Papasok po dyan. Ano ba yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Halimbawa yung time, yung oras. Alam niyo ba na hindi na pwedeng ibalik ang mga nakaraan? Kung pangit, wala na. Pangit na. Anong gagawin mo na lang? Itama na lang. Hindi na pwedeng kung alam ko lang, hindi na. Kaya, yung time na ibinigay ng Diyos sa atin, gamitin natin ng tama. Amen po ba yung mga kapatid? Huwag nating sinasayang. Minsan may mga tao nagsasayang ng oras. Oh, nasa na si ganito? Andon. Nang-uubos ng oras. Kapapanood ng TV. Hindi na natin kayang ibalik ang oras. Tandaan po natin yan. Sabi ng Psalm 90 verse 12, teach us to use wisely all the time we have. Kaya dapat yung mga oras na nangyayari, anong ginawa natin kahapon? Ano yung may kabuluhan ba? May kahulugan ba? Yung araw ba na lumipas, may nangyaring maganda o pangit? Pangit, o di pagandahin mo bukas. So, ibig sabihin, bawat oras na binibigay ng Diyos sa atin, dinadagdag ng Diyos sa atin, may dahilan. Hindi lang oras, kundi yung edad natin. Amen? Sino rito yung edad po ninyo'y tumakas na sa kalendaryo? Aminin natin. Sino rito pag tinatanong ilang taong ka na, ay sumasagot ka ng proud 62. Sino sa inyo ganon? Yung iba nahihiya eh. O ilang taong ka na? Change the topic. Don't say bad words. Bakit? Anong bad words doon? Tandaan. Pag tinanong kayo, ilang taong ka na? Pag may edad ka na, umiti ka, sabihin mo, ako'y 63 na. Ako'y natutuwa sa kabutihan ng Diyos. Dadagdagan ng Diyos pa yung edad mo. Pero pag nahihiya kang sabihin, ilang taong ka na? Huwag mong tanong, nahihiya ako, 60. O sige, hanggang 60 ka na, kunin na kita bukas. Amen ba yon? Kaya habang nagkakaedad, habang pumuputi ang buhok natin, ito'y corona na pagsasabing, marami ka ng pinagtagumpayan. Amen po ba yun? Patapakan natin ng Panginoon diyan. Okay. Kaya ang sabi po rito sa Ephesians, making the most of every opportunity because the days are evil. Magpakabait na tayo. Pasama ng pasama ang mundo, wala kang magagawa, magdasal ka, huwag ka na lang makibahagi sa masasama. Amen po ba yun? Tayo ang ilaw ng sanlibutan, huwag tayo makibahagi sa mga mali. Kayamanan. O yan. Pagdating sa salitang kayamanan, yung pera natin, yung lahat sa atin, galing sa Diyos yan. Tandaan po natin, hindi galing sa atin yan. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 9:7, each one should give as you have decided in your heart to give. Pag nagbibigay ka sa offering, sa tithes natin, pagtulong natin, dapat galing talaga sa puso. Amen po ba yon?
At ang sabi pa rin dyan, you should not be sad when you give and you should not give because you feel forced to give. Hindi yung pag magbibigay happily. And God, ito ng sukli, ito na yung bayad, ito yung balik. And God can give you more blessings than you need. Ang daming bumabalik, siksik, ligat, maapaw. Then you will always have plenty of everything, enough to give to every good work. Ito pa, ang utos. Command those who are rich in this present world. Ang yayaman natin, alam ko mayayaman tayo lahat. Anong utos? Huwag tayong maging mayabang. Amen po ba yun? Huwag tayong magmamalaki, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. But to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Dapat ini-enjoy mo yung blessing ni Lord, habang ikaw ay pinagpapala, hindi ka mayabang. Amen po ba yun? Pero sa totoo lang, meron tayong kunting-kunting yabang, yun ang katotohanan. Pero dapat ipag-pray natin lahat ng bagay kay Lord. Ano ipagmamalaki ko? Kanya rin naman ito. Kung magmamalaki ako, si Lord ang ipagmamalaki ko. Amen po ba yun? Yun ang dapat. Command them to do good. Kaya utos po ito to be rich in good deeds and to be generous and willing to share. Kaya natutuwa tayo dito sa ating pamilya, dito sa church natin. Pag meron tayong mga gathering, may mga nagsishare, may mga nag-i-sponsor. Sa totoo lang, ang church natin, sa pangunguna ni Pastor Alex noon hanggang ngayon, wala tayong no solicitation policy tayo. Sa totoo lang, ayaw natin na bibigay ng mga sobre kasi parang namamalimos ka. Kaya nagbibigay tayo ng announcement, kung sinong gustong mag-sponsor, tumulong, tinatanggap natin. Kung gusto nyong banggitin ang pangalan nyo, edi babanggitin. Kung ayaw nyong banggitin, edi huwag. Ang mahalaga, ginawa mo ito para kay Lord. Lahat ng may sasakyan, magsabing, praise the Lord. Hindi kayo ng sasakyan. Bakit? Para pag may mga kapatirang walang mga sasakyan pa uwi, galing sa isakay nyo naman. Amen ba yun? Ang luwang-luwang ng kotse mo, naglalakad yung isang sister mo, hindi mo man lang maiangkas. Tumingin ka sa katabi mo, mag-angkas ka. Pag single, huwag kang mag-angkas ng babae. Ha? Ang ibig kong sabihin, kaya tayo, halimbawa, binigyan ka ng Diyos sa malaking bahay. Bakit malaking bahay? Aapat lang kayo. Para yung mga kapatiran, welcome kayo sa tahanan namin. Amen? Binigyan kayo ng kotse, bakit? Ang laki-laki, para may kapatiran, madaanan kumalang pag-ate ng Diyos kasi walang masakyan, umuulan. At isasabay ko rin pa uwi. Amen? At ngayon, kung marami ka pang pera, i-Jollibee mo sa McDo, pwede rin naman. Amen ba yon? Isang paraan ng paggamit sa kayamanang ipinagkaloob, gamitin natin sa kapwa. Kasi, ang sabi ng Biblia, ano man ang gawin mo to the very least of my brethren, sa akin mo ginawa. Alam nga namang, Lord, bumaba ka't ma-i-Jollibee kita. Hindi na ko kailangan bumaba. Yung sister mo na madalang makapag-Jollibee, pag birthday lang, i-Jollibee mo. Bili mo ng French fries. Pastor, konti lang pera ko. Second price na lang ang pakain mo. Amen ba yon? Kaya, pag mayaman na kayo at papayaman, i-share natin sa iba. Amen po ba yon? Kasi minsan may mga kapatiran tayo dyan, walang masakyan. Kung maluwang naman sasakyan ninyo, ay isakay nyo hanggang bayan. Amen po ba yon? Amen po ba yon? O yun ang mga isasakay, baka naman umasa ng umasa. Ang tagal naman ng brother na yun. Wag naman ganun. Pag nakita nyo, wag nyo na isakay. Masyado naman yon. Ang point doon, maging ugali natin na mag-share. Okay. Yung talent, yung skill, yung gift natin, gamitin natin for God's glory. Ang dami-dami natin talento, ginagamit sa pag-i-scam. Ginagamit sa panloloko at pandaraya. Tayong Kristiyano, binigyan ng talent, ng skill, ng gift, gamitin natin yan. Offer your bodies as a living sacrifice, as holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Yung katawan natin, pinagkalooban ng napakaraming gift at talento, gamitin natin kay Lord dyan. Amen po ba yan? Amen po ba yan? Amen po ba yan? Kaya halimbawa, mayroon tayong mga kapatid dito na mahusay sa mga kurtina, mahusay sa mga, di pwede mong pagandahin yung church. Amen ba yan? Kung ang ano mo naman, ako naman ganito. Kung ano yung kakayanan na binigay mo sa iyo, gamitin mo for God. Gamitin mo sa gawain ni Lord. Sa ministry na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sabi pa rin dito,
Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, di maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob na pagkapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung mapamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyon ng buong galak. Amen po ba yon? So, yung early church, bakit sila sa kabila ng tribulation, sa kabila ng mga persecution, bakit masaya pa rin yung mga church noong araw, yung kauna-unahang church? Kasi, ang kayamanan ng isa hindi itinuturing na kanya, ibinabahagi sa iba. Trust. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. At dahil pinagkatiwalaan tayo, yung pamilya, yung mga anak natin, yung hanap buhay natin, ano man yan, pinagkatiwala ng Diyos sa atin, gawin natin ang tama. Anong sabi ng banal na kasulatan? Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Mahirap pagkatiwalaan ang hindi tapat. Amen po ba yun? Lagi tayo nag-uusap ko, hindi tayo tapat, pero dapat ugaliin at panalangin maging tapat sapagkat yun ang sukatan. Amen? Kaya gawin natin maging tapat. Ano pa? I have been entrusted with the task of preaching the gospel. Meron din tayong pinagkatiwala yung gospel, i-share natin. Halimbawa, hindi kayo makapag-share, nahihiya kayo, pero sana hindi naman. Isama nyo sa church. Amen po ba yun? Halika pare, punta ka sama kita. Saan? O sa church. Kasi may mga pangyayari, hindi niya masiran. Minsan, sa mga kalalakihan, nagsishare kami, nahihiya akong makapag-share. Pero alam niyo ba yung nahihiya mag-share? May nadadala sa Lord. Bakit? Hindi niya masabihan, nahihiya siya, pero nakita sa buhay niya ang pagbabago. Kaya nung ayain niya, sumama. Napakahalaga po niya mga kapatid. Diligence. How we ought to behave the things we need to do. Pag sinabing diligence, ano ba ibig sabihin ng diligence? Yung kasipagan. Tandaan po natin. Sabi rito, in all the work you are doing, ano sabi? Work the best you can. Work the best you can. Pansinin niyo, pag maaga kayong dumating sa church, wala pang tao, anong makikita niyo sa upuan? Ha? Ano makikita niyo? Bay, diretsong-diretso. Kami ni Junix, sabi ko, pag naglalagay tayo ng upuan, dapat maganda yung presentation. Puntahan niyo, ganun. The best. Maglilinis ka rin lang, mag-aayos ka rin lang, ayusin mo na. Guguluhin lang naman ang mga kapatiran yan. Bakit ka ba nag-aayos? Dahil ba sa kapatiran? Hindi, dahil kay Lord. Pag inayos mo ang ginawa mo, tuwan-tuwa ang Diyos. Guluhin man nila, ayos lang. Amen po ba yun? So, ganun po yung the best na ating magagawa. Hindi yung basta-basta lang. Ang masarap na pagkain, hindi nilutong basta-basta. Pinag-isipan, nilagyan ng maraming mga putahe. Work as if you were doing it for the Lord, not for people. Sabi ko, alam mo kung bakit natin ginagawa ito? Ginagawa natin kay Lord. Kung mapagod ka man, masaya ka. Kay Lord mo ginawa eh. Pero kung sa tao mo ginawa, mapapagod ka, maiinis ka pa. Kaya lahat ng ginagawa natin, para kay Lord. Bakit napakatapat mo sa asawa mo? Bakit ang sipag-sipag mo bilang ama at ina? Para kay Lord. Amen ba yun? Dapat lahat ng yan para kay Lord. Siya kasi ang tunay na boss. Ano pa? Diligence reflects our character. Ang salamin ng ating pagiging Kristiyano, nakikita sa kasipagan natin. Tandaan po natin yan. Dapat nakikita ang kasipagang Kristiyano. Bakit? Being lazy, Proverbs 10:4, will make you poor, but hard work will make you rich. Amen po ba yan? Yung, pansinin niyo yung mga masisipag, mahirap, yumaman. Yung mga tamad, ala. Meron ako nakita. Diba, sino may mga sasakyan na Fortuner? Diba, pagka sinabing Fortuner, bigatin. Pero nakakita ko ng isang tricycle, nakalagay sa tricycle, poor tuner. Lumapit ako ba? Ang ganda naman ng kotse, ng motor mo, poor tuner. Kasi alam ko, mahirap ako ngayon, pero sa pagsisikap ko para sa mga anak ko,
fortuner ako, pero magiging fortuner yan pagdating ng panahon. Amen ba yun? Palapakan natin ang Lord doon. Kaya ho maganda, masipag ang pamilya, pati mga anak, huwag laging cellphone ng cellphone. Pag nasa bahay, dapat may assignment ng tagahugas ng plato, tagaligpit, hindi puro tagakain, tagakalat. Kung minsan yung plato, parang may prosesyon. Bakit? Lahat ng baso nakahilera sa lababo. So dapat ang pamilya mayroong kanya-kanyang assignment. Amen? Naghugas na ako kanina eh. Bakit ako na naman? O hindi, gawin mo pa rin. Kasi yung maghuhugas, wala absent eh. Kailangan maging walang, alam niyo ang Kristiyano, wala talagang day off yan. Tignan niyo yung mga nanay. Yung mga nanay. Ako hanga ako sa mga nanay eh. Bakit? Ang mga nanay, ilaw ng tahanan. Wala nga day off yan eh. Tama ho ba yung mga nanay? Kahit maging lola na yan, wala pa rin day off yan eh. Pagbutas ang bubong, umaakit pa dun sa bubong eh. Yun lang, habang umaakit, nagbubunga nga sa mister yan, pinakakalalaki mo tao, di ka natin. Yun nga lang. Kaya, pansinin po ninyo, kaya ang mga babae rito, pagdating po sa tinatawag na kasipagan, saludo po tayo. Pero pag may edad na, mag-iingat ka sa mga dulas-dulas. Hayaan mong dumumi na kaysa matupilas ka. Kaya yung mga bata, tulungan yung matatanda, yung mga anak natin dito, tulungan ng ating mga magulang. Bahagi yan ng pagmamahal natin sa Diyos. Tandaan natin. Ano pa? Is diligence honors God. Kapag tayo masipag, napaparangalan ng Diyos. Huwag sinabi, ang sipag naman ng anak ko, mana talaga sa akin yan. Di ba? Pero pagkatamad, anong gagawin natin? Pansinin niyo ang anak niyo pagka matalino. Ano sasabihin niyo? Mana sa akin. Pag bobo, mana sa kanya. Pero pag masipag tayong Kristiyano, anak ko talaga yan. Kristiyano yan. Yan ang diligence. Honors God. Ano pa? Diligence requires discipline and perseverance. Kaya kailangan may sipag, may tiyaga, may disiplina. Hindi dapat burara. Kailangan may kasipagan. And we decide that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end. Ang pagiging masipag, hindi ngayon lang, hanggang sa dulo. Amen po ba yan? Amen po ba yan? Kaya dapat maging masipag ang Kristiyano. Maging masipag tayo pagdating kayo. And diligence bears eternal rewards. Ang rewards po, ay itong sumunod. Habi riyan, his master replied, well done, good and faithful servant. Wow, ang sarap marinig. Ito yung gusto kong marinig sa bibig ng Panginoon. Dapat ganon din po tayo. You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Reward. Siyempre, may rewards tayo. What to expect when we see Christ. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Kasi meron tinatawag na sheep and the goat. Yung mga tupa, alika lahat ng tupa, magkakasama po tayo lahat eh. Sana nga lahat tayo tupa. Amen po ba yan? Kaso maraming Christian, hindi dito sa iba, hindi tupa, hindi kambing, tubing. Paminsan-minsan tupa, paminsan-minsan kambing, tubing. Ano ba? Mapasin ninyo. Ngayon, sabi nila, lahat ng tupa sa kanan, lahat ng kambing sa kaliwa. At makita natin, yung pong mga tupa, binigyan ng reward. Sino gusto ng reward, magsabing amen. That each one may receive the things done in the body. Kaya yung katawan natin iyan, huwag natin pabayaan yan. Kung anong ginawan mo sa katawan mo, pananagutan mo kay Lord John. Hindi, yung katawan naman, mabubulok yan, hayaan mo na magkasala. Hindi. Kaya kung anong ginawa mo sa katawan mo, apektado kaluluwa mo, kapatid. Kaya ang katawan mahalin, ialay sa Panginoon. According to what He has done, whether good or bad. Every believer will stand before Christ. Christ will judge our faithfulness, not just a result. Hindi paramihan na ginagawa, ang kailangan katapatan sa ating mga ginagawa. Balikan natin itong poging ito. What kind of rewards will be given? Ayan. Ano ba yung mga rewards? Diyan tayo magtatapos. Ano ba yung mga rewards na ibinibigay? Alam niyo ba maraming corona? Sabihin natin corona. Sa ngayon, coronang tinik ang dala-dala natin, mga pagtitiis, pagtsatsaga.
Pero may koronang 5 ang binanggit sa Biblia. Ano yung una? Ang unang korona na binanggit ay yung crown of righteousness. Na makikita sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, ito'y para sa mga taong sabik na makita ang pagbabalik ng Lord. Kaya kung sabik ka, may korona ka ng pagiging matuwid ni Kristo. Another crown, pangalawa, is crown of life. Ito ay sa mga taong nagtiyaga kahit maraming pagsubok, maraming dusa, nagpatuloy. Another crown is crown of glory. Para saan yung crown of glory na yan? Sa mga taong pinagkatiwalaan ng pamumunuan, mga leaders, pastor, groups, volunteer, may crown of glory. Another crown is incorruptible crown. Hindi nasisira ang corona. Ito'y para sa mga taong may disiplina. At yung isang crown naman is crown of rejoicing. Ito'y para sa mga taong nagpapanalo ng kaluluwa kay Lord. Di ba pag may mga anak kayo, napapagod kayo kakakiyat sa stage, ang dami mga award dito, tuwan-tuwa ka. At matutuwa ang Diyos kapag ang koronang yan ay ibinigay sa atin at ibinalik naman natin sa Kanya. Bakit? Sapagkat tandaan, these rewards are not for personal glory, but to honor Christ, and will lay them at His feet. At sabi ng Bible, iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono. At sinabing, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan. Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili. Living with eternity in mind. Mabuhay tayo na pang-eternity. Huwag lang tayo nakapokus dito sa lupa kay Lord. Ngayon, identify what God has given you. Ano ba ang meron ka? Gamitin mo. Look for ways to use it for His kingdom. Muha tayo ng paraan paano natin magagamit to sa kaharian ng Panginoon. And be faithful whether your gift seems big or small. Remember, the Master will return and hold us accountable. Huli na lang na illustration and then magdadasal tayo. Alam niyo ho ba, the world most greatest instrument, alam niyo kung ano? Ano yan? Ano po yan? Violin. Yan pala, the world most greatest instrument from Italy. Ngayon, ang halaga po nito, yung tinatawag 300 years old na Stradivarius violin ay 18 million. Isang peraso lang. Napakalaki niyan, ano? Napakalaki niyan. Ngayon, sino ba si Antonio Stradivari? Alam niyo kung sino siya? Isang taong nangarap sumali sa choir. Ay pinatalsik eh. Walang kaboses-boses. Ang pangit ang boses mo. Lahat ng salihan niya, puntahan niya, reject siya. Pero hindi siya sumuko. Hanggang natuklasan niya, gagawa ako ng violin. At yung violin niya ay naging sikat hanggang ngayon. Bakit? Sapagkat itong si Antonio Stradivari ay hindi sumuko, gustong maglingkod kahit sa maliit na bagay na hindi napapansin. Pero nakita natin hanggang ngayon, pansin na pansin at kilala ang kanya ginawa. Tumayo po tayong lahat. At tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Pikit po tayo. Tandaan po natin na ang bawat isa po sa atin may talentong galing sa Panginoon. Gamitin natin sa ministry. Gamitin natin sa pamilya ng tama. Kailan pa natin gagamitin yan pag wala na tayong buhay? Gamitin natin for the glory of God. Tayo manalangin sa Panginoon. Aming Amang nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa iyong salita ngayong araw, na nagpapaalala na lahat ng meron kami galing po sa iyo. Ang aming buhay, panahon, talento, yaman at mga pagkakataon na hindi namin sariling pag-aari, ito'y ipinagkatiwala mo lang sa amin. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat na katiwala. Tulungan mo kaming makita ang halaga ng bawat talento na ibinigay mo. Kahit ito'y maliit sa aming paningin, dahil alam namin sa iyong mga mata, ang mahalaga ay ang katapatan, hindi ang dami. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami naging tamad,
natakot o naging abala sa aming sariling layunin. Tulungan naming hindi ikubli ang aming kakayahan o kakayanan sa takot o kawalan ng tiwala. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang gamitin ang aming talento yung kaharian sa aming pamilya, simbahan at komunidad. Pukawin mo ang aming puso upang paglingkuran ka ng may sigasig at pananampalataya. Nais namin marinig balang araw sa iyong mga salita. Mabuti, tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mula ngayon, Panginoon, gamitin mo kami. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga oportunidad sa paligid. Katulad po ni Antonio na gumawa ng violin. Siya po ay nireject, itinapon, hindi pinansin, pero hindi sumuko kundi tumuklas ng paglilingkod dahil ang gusto niya maibahagi ang kanyang talento. Ihanda mo, Panginoon, ang aming puso. Huwag kaming sumuko sa paglilingkod. Maging tapat po kami sapagkat alam naming darating ka at nais naming maging handa, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito. Gamitin mo po kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless you po at mabuhay tayo. Makaupo muna po tayo sandali. Magandang umaga po sa atin lahat. Let us pray for our offering po. Let us all stand po. Dakilang Diyos, Ama naming lahat, sa umagang pong ito ay nagpapasalamat kami at dinalan mo po kami ng ligtas dito sa aming simbahan at naway dalangin din po namin sa aming pag-uwi na ganun din po ang aming maranasan. Salamat po sa magandang araw na aming nararamdaman po ngayon sa pagsikat po ng araw. Marami pong salamat at salamat din po sa mga katuruan sa iyong mga salita na aming natutunan na dinig ngayong umaga po nito na tulungan mo po kami na ma-discover namin sa aming mga sarili kung ano ang iyong binigay sa amin ng mga talento at iba-iba pa pong katangian na maaari naming ihandog po sa iyo, Lord. I-share namin dito sa amin pong mga kapatid to glorify you, O Lord. Alam namin na bawat isa ay may talentong tinatago po, Lord. And let us to discover it soon, Lord. At sa mga oras na ito, dalangin po namin ang aming handog. Tulungan mo po kami na ang bawat isa ay maghandog na may katuwaan, kagalakan, at may katapatan, O Lord, dahil alam namin na masaya ka po kung ang maghahandog po sa amin ay talagang bukas palad at may kagalakan sa aming puso. Pagpalain mo po ang aming handog at naway ito'y gamitin ito ng may pagpapala sa bawat isa po. Salamat, Lord, sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman po ay dumako sa ating mga announcements.
Una po ay suportahan po natin lahat ang midweek service every Wednesday dito po sa BDF CHTM Church every 6:30 p.m. po. Next po. Ngayon naman po, every Sunday po, dito po sa may BDF Church ay umattend po tayo sa Sunday worship service tuwing 9 a.m. At para naman po sa mga hindi makaka-attend physically, ay meron naman po tayong live stream sa ating FB page po ng CHTM. Para naman po sa ating mga kalalakihan ay meron po silang ginaganap na men's fellowship every Saturday ng 6:30 a.m. Makipag-coordinate na lang po kala Tatay Domeng at Pastor Tito para po sa mga ibang katanungan. At para naman po sa mga kababaihan ay may ginaganap naman po silang women's fellowship every Saturday dito din po sa may CHTM, dito po sa BTF. Tuwing 2:30 p.m. po, makipag-coordinate na lang po kala Nanay Aida, pati po kala Pastora Susan. At para naman po sa mga youth or teenagers natin, ay meron po tayong youth fellowship sa July 27. Next week po, makipag-coordinate na lang po tayo sa mga coordinators na parang sila Ate Lea po. At meron din po tayong kids zone para sa ating mga kids. Doon po ay tinuturuan sila ng salita ng Panginoon sa mas suitable po for their age. At para naman po sa mga may talent dyan sa instruments, singing, or dance, ay meron po tayong worship team practice and training session po dito sa CHTM Church every Saturday po ng 4:30 p.m. Makipag-coordinate na lang po kala Kuya Joshua or Ate Lea. Yun lamang po. God bless. Praise the Lord. Ayan. So tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Salamat sa katagumpayan ng gawain ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yes, O Lord God Almighty, we praise you, we thank you, we adore you, we worship you, Father. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa iyong mga salita na amin po natanggap, Panginoon, sa umagang ito, Father God. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, gawin mo po kaming tapat, O God. Help us to be faithful until the end, O God. Because, Lord, ang nais po naming marinig mula sa iyo, Panginoon, ay ang salitang good and faithful servant. O God, Lord, salamat, Panginoon. O God, gawin mo po kaming matapat na mga anak mo, mabuting mga anak mo, sumusunod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord God. Lord, patuloy, Panginoon, O God, O God, hinihiling po namin patuloy na wisdom from you, paano kami mamuhay, Panginoon, sa mga panahon ngayon, Father God, because, Lord, we believe we are living in the last days at malapit ka nang bumalik, Panginoon. So help us, Lord God, Lord Jesus, to focus, O God, and to concentrate, Father God, sa iyo lamang, Panginoon, O God, sa iyong mga salita. Help us to cultivate our intimate relationship with you, Father God, Lord, bilang ang aming Diyos, aming Ama, Lord God, na nagmamahal sa amin, Father God. O Lord, help us, O God, to listen always to your word. O God, sa mga sasabihin mo sa amin araw-araw, Father God. Lord Jesus, help us, O God, to be obedient children of yours, Panginoon. Salamat po, O God. Lord, patuloy, Panginoon, na kami samahan, Panginoon, minsan pa, sa amin pong isang linggo na paglalakbay dito sa mundong ito. Sa mga ginagawa po namin, bless everyone, each and every one of us, Panginoon, sa amin pong pagpasok sa mga trabaho, sa mga estudyante, sa pagpasok sa school. Lord God, sa mga may negosyo, Panginoon, pagpalain niyo po. Sa mga may sakit na may kapatiran, pagalingin niyo po, God. Speak healing, O God, and deliverance, Panginoon, O God. Sa aming mga kapatid, Panginoon, O God, nakakaranas, Panginoon, ng mga panghihina ng katawan at panghihina ng kanilang mga spirito, O God. Lord, palakasin mo, Panginoon, ang mga nanghihina. Because, O God, it is you who promised, Panginoon, you gave strength to the weary. Father God, Lord Jesus, O God, and renew our strength, O God. Salamat po, O God. And Lord,
Lord, patuloy po naming pinapanalangin ang mga bansa, Panginoon, O God, na kailangan ng salvation. Lord God, ang mga Arab nations, ang mga Muslim people, O Lord God, and even lahat, Panginoon, ng mga iba't ibang relihiyon, Panginoon, O God, na ibang Diyos ang tinatawag. Lord God, we pray, Lord God, hallelujah, lalo na po sa bansang Israel, O God. Lord Jesus, na ikaw nga po, Panginoon, ang kanilang tawagin. Maniwala na nga po sila, Lord, sa iyo bilang Messiah, Lord Jesus. Hallelujah. Save your people, O God. Comfort your people, O Lord. At patuloy, Panginoon, na ang gospel, Panginoon, may pahayag, Panginoon, sa anumang paraan, Panginoon. Use the media, use the internet or the other platform and all, Lord, yung mga, ngayon, social media, Lord God. Lord, gamitin mo ito, Panginoon, upang mag-spread ang gospel all over the world. And even, Lord, send workers in the harvest field because we believe this is the final harvest. Panginoon, you're calling, Father God, the harvesters, O God, of souls, Father God, in the nations, Lord. At sa lahat, Panginoon, O Lord God, ng mga kapatid namin, Panginoon, dito sa Philippines, sa lahat ng mga bansa, Panginoon, we pray for us to be united. To be united, Lord God, in prayer, Father God. To intercede, Father God, on what is about to come in this world, oh God. To be ready, to be prepared in your coming, Lord God. So help us, oh God, to set our mind and heart, Panginoon, sa iyo palagi, oh God. Salamat po, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa fellowship, sa pag-ibig na aming nararanasan mula sa iyo, sa kapayapaan na meron kami sa iyo, Father God, at even, Lord God, ang paligid po namin, hindi sa paningin namin, Lord, at sa reality, hindi talaga tahimik. Lord God, punong-puno ng kaguluhan. May war, may tagutom, may mga earthquake or tsunami, etc. Lahat ng nangyayari, Panginoon, ay nakikita na namin, Lord God, na sinabi mo ay nangyayari na, oh God. So God, help us, oh God, to remain calm, to remain peaceful. Because, Lord, it is you, Father God, who give us peace. The inner peace, oh God, that the world cannot give, Lord. And Lord, you overcome the world. So therefore, Lord, we will overcome the world. And we can do everything through you who gives us strength, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. At continue, O Lord God, na dalangin po namin sa mga kapatid po namin, Lord God, na nangangailangan. Ang pangako mo, Lord, you will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus, our Lord. And Lord God, thank you, Lord God, sa lahat ng mga pangako mo. Your promises are yes and amen. In Jesus Christ, our Lord and Savior. Salamat po, Panginoon, O God. We give you honor. We give you praise. We give you worship, Lord God. All of the thanksgiving, all of the, Lord, lahat ng pagdakila, lahat ng pasasalamat sa iyo. Lamang, Ama. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all po. Amen. Sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Ang kailangan lang ay
babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo, na laging